So bali apat yung connect dito sa may common station, North Triangle. Itong LRT1, MRT3, saka MRT7, tapos subway. So bali itong MRT7 ay mayroong haba na 22 kilometers at mayroong 14 na station. Mahaba-haba rin yan yung pinaka ano niya, hagdanan. Hindi siya spiral, kumbaga parang zigzag siya. Ang di ko lang sigurado dito ay yung mga office nila dito sa second saka third. Yan yung may aircon. Yung taas ay hindi. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa may EDSA. At ngayong araw ay mag-update tayo dito sa may MRT7. I-update natin mula dito sa may North EDSA hanggang sa may dulo, sa may San Jose del Monte. So sana hindi umulan para ma-update natin ng buo itong MRT7. Alright, let's go. Ayan, malapit na tayo sa may common station. Yung bandang left dito, MRT3 to sa left. And then itong sa right side ay LRT1 to. So dito magkasalubong tong LRT1, MRT7, MRT3. And then pag natapos yung Metro Manila subway ay dito rin kukonekta sa may common station. So bali apat yung kukonect dito sa may common station, North Triangle. Itong LRT1, MRT3, saka MRT7, tapos subway. So ang may kinabang dito ay dito sa may SM na to. Tapos yung katabi niyang mall, itong Trinoma. So maraming tao dito pag natapos. Then ito na yung ginagawa dito na station ng North Avenue. Grabe, laki na nito, laki ng pinagbago. So bali abot pala to ng hanggang 4th floor, 2nd floor, 3rd floor. Yung pinaka ano niya, riles dun sa taas ay nasa 4th floor eh. So magkakaroon to ng maraming ano siguro dito, mga tindahan dito sa mga 2nd saka 3rd. Parang sa ano LRT dun sa Recto. Maraming mga establishment, mga kainan. Yan, sigurado. Alright, proceed tayo sa may Quezon City Memorial Circle Station. Let's go. Yan, dito sa may papuntang Quezon City Memorial Circle Station ay mayroon nyo dito na maraming mga ano dito sa may gitna, mga steel beam sa may ilalim nya. MMDA dito rin Yan. So bala itong MRT7 ay mayroong haba na 22 kilometers at mayroong 14 na station. So ayon kay DOTR nung Mayo 2024 ay ito ay nasa 70% completed na itong MRT7. So hopefully hindi na sila titigil dito. Sana tuloy-tuloy na yung trabaho. Kasi itong MRT7 ay sobrang delayed na to. Sobrang tagal na to. So hinantay natin ng maraming mga Pilipino. Kasi dito banda kasi sa area ng Commonwealth, lalo na pag umuulan, sobrang traffic dyan. So kung mayroon tayong MRT7 na nasa elevated siya, so tuloy-tuloy yung biyahe nito.
So maraming mga Pilipino ang nag-aantay dito. Alright. Ayan, nasarapan na natin itong Quezon City Memorial Circle Station o Circle Station. Wow, at grabe, meron ng ano to, structure, meron ng building sa gitna, oh. At kita nyo naman sa paligid nya, may mga river cage naman na tinatayo o ginagawa. Wow. Sana tuloy-tuloy na to itong ginagawa nila, para kasi maraming mga kababayan natin na nag-aabang para dito. Pagkatapos na tong MRT7 ay malaking bagay sa kanila eh. Kasi from dito sa may North EDSA o dito sa may SM, pwede na silang makarating hanggang Bulacan nang wala ng isang oras. So mantakin mo yung travel nila na parang 2 hours yata mula Bulacan hanggang sa Metro Manila ay marireduce ng sobra kalahati. So malaking ano din yan. Kumbaga yung oras na yun ay ilaan mo na sa pamilya mo, ay malaking bagay na. So sana tuloy-tuloy na to itong ginagawa nila dito. Kasi makikita natin na parang nagpo-full force na sila eh. May mga ginagawang hukay na rin doon sa dulo papunta sa University Avenue Station. At dito sa may harapan natin dyan, may tulay na ginagawa. Ito yung connecta dito sa kabila. Parang meron silang gagawin dito na rehabilitation. Gagawa sila ng park. Tapos maraming gagawin dito, maraming plano dyan para mas lalong dayuhin to ng mga turista itong Quezon City Memorial Circle Station. At dito ay makikita nyo na sobrang traffic. Yan. Papunta to sa Quezon Ave kasi itong mga sakyan dito, kaya sobrang traffic. Alright, so sunod na station natin ay University Avenue Station. Doon lang yun sa bungad ng Commonwealth. Let's go! Ito na yung Commonwealth. Parang taos na sila dito sa ginagawang widening dito sa may gilid. Wala na yung tolda na blue. Dito na yung station ng University Avenue. Wow, parang kita na yung ano dun kita na yung floor nya. Oo nga. Dati may kita mo dito mga kalawang na bakal. Pero ngayon kita mo na dito mula sa Commonwealth na talagang gumagalaw na to. Ayan malaking improvement to. Kasi malalim to, underground kasi to, itong University Avenue. Kasama yung underground din yung Circle Station. Ayan grabe. Alright, next station natin ay Tandang Sora. Let's go. Yan, ito na yung Tandang Sora Station. Wow, ganda na nito. Grabe. Ganito na yung Tandang Sora Station. Ang laki ng pinagbago. Pilit tayo. Grabe. Malapit na matapos to. Yan, nandun yung stairs nya, dalawa sa may unahan. And then dito, parang may gawin din dito na hagdanan dito sa may side nya. Ayan siya. Ayon sa nabasa ko, kaya pala bakante itong area na to kasi magkaroon din daw dito ng expressway, elevated expressway dito. Kaya binakante itong portion na to. Tapos sa ayunan niya, meron dito ginagawa na din to. Alam ko connection to dito sa may kabila. Tatawid dito, hagdanan to. Yan. Itatawid dito sa kabila. Kumbaga ito yung pinaka niya, connection niya para dyan, hagdanan ng mga pedestrian. Ayan siya.
Ito naman yung sa bandang pababa. May dalawa din dito na hagdanan. Tapos yung lahat ng design ng station ay meron siyang patulis sa dulo-dulo. Yan o. Para siyang barko style. Yan yung trademark niya. Lahat ng station may ganyan, patulis. So yan, next station natin ay Don Antonio. Let's go. Ayan, ito naman yung Don Antonio Station. Wow. Yan, nilalagyan na ng silong o bubong yung hagdanan niya dito sa may gitna. Gilid lang tayo. Ayan na siya. Yan. Yan, grabe. Mukhang patapos na itong harapan niya dito sa may bandang unahan. Ayan o, ito yung pinaka niya, trademark niya, patulis. Ayun o, sa taas. Dito sa ilalim, tingnan natin. Yan. Ito kasi yung ginawa ng unang kontraktor ito. Sobrang lapad, pero sa design ng sumunod na kontraktor ay ganito na siya. Hindi niya inoccupied lahat. Kumbaga may design lang sila na parang sobra 3/4. Yan. Nasa 3/4 yung occupied. Dito banda, hindi ko lang alam in the future kung maglalagay din sila dito. Kasi ito yung unang ginawa ng unang kontraktor itong parte na to. Itong mga poste na to. Tsaka may mga konting beam yan Alright, next station natin ay Batasan. Nandiyan lang yan sa may unahan. Let's go. Yan, ito yung Batasan Station. Yan o. Magkalapit lang sila, siguro nasa lang to, parang 700 meters away doon sa station ng Don Antonio. Ito yung Batasan Station. Wow. Ito rin, solid din to. Mukhang nasa 80% na sila dito sa parte na to ng Batasan. 70 to 80%. Yan siya diba? Yan, ito yung trademark niya. May patulis siya. Makikita niyo lahat ng station. Yan, talagang tinatapos to para magamit na to ng mga kababayan natin. Ito yung isang hagdanan niya dito sa right side. Meron din sa kabila. Yung kabila yata paikot, spiral doon sa kabilang hagdanan niya. Tapos meron din dito sa gitna. Yata yan, para exit. Yan, ito yung Batasan Station. Right? Ito yung ilalim naman niya. Diba? Kung makapansin nyo, talagang pinakaposte pa lang niya ay sobrang tibay na to. Malaki ng poste niya. Parang overkill nga sobrang dami, no? Dito rin malapad din to itong Batasan. Right, next station natin ay Manggahan Station. Let's go. Uy, parang meron siyang extension dito sa may unahan. Gilid lang tayo. Ito, parang meron siyang extension na gagawin. Lalaparan pa to. Yan akala ko ito lang yung dati niya, kasi parang patapos na to itong dati niya. Ayan siya. Ito yung ilalim. Malapit to sa Litex, itong station na to. Ayan na siya. Kita. Nitong overpass niya ay niliko. Pinutol dun sa gitna, tapos niliko dito. Kasi maglalagay sila ng steel beam mo. Kaya nagkaroon siya ng
awang sa gitna. So ito na yung Manggahan Station. Parang open ano yata yung ano niya, taas. Yan, oh. Wala siyang mga pader dyan o mga ilalagay na wall. Dalawa rin yung ano niya dito, parang may pakpak dito. So natin natin. Dalawa rin siya. Yan, oh. Parang meron siyang pakpak. Ito yung ano, mas mataas. Tapos dito meron tong ginagawa din na daanan ng pedestrian dito sa bandang right. Dito yan, itong ginagawa dito na hagdanan ng pedestrian ay kukonekta yan sa may banda dito sa station, para yung mga tao na pupunta dito sa Litex ay dito na dadaan. Mas malapit na siya dito sa Litex kaysa naman dun sa may gitna na ano, overpass ay malayo. So kaya ginawa to. Ayos, good job. Meron din yata dito extension, no? Dito sa pinaka ano, kabila din niya. Alright, next station natin ay Doña Carmen naman. Kaya natin doon, ha, kasi nung update natin doon, nung last update natin February yata yan. Ano pa lang yun, mga beam pa lang nakikita natin, wala pang bubong yun. So sana ngayon ay malaki na yung ano, improvement. Let's go. Uy, ito na yung Doña Carmen, no? Mukhang maglalagay na ng bubong, ah. Wow, ayos to. Yan, laking improvement nito Doña Carmen. Yan. Lahat ng poste niya dito ay na-occupied nila yung dating contractor. Yan, nagamit nila lahat ng ano dito, pinaka-poste niya. May gumagawa dito. Yan, mahaba-haba din to. Marami kasing mga commuters yung gagamit dito, panigurado pag natapos. Kaya kailangan tibayan nila to. Kasi ano yan, kumbaga Bulacan pa naman yung ano, mga sasakay dito. Tsaka dito sa bandang Quezon City. Alright, next station natin ay Regalado. Yun, sigurado yun. Marami na rin ano doon improvement. Kasi last update natin doon ay maraming bubong na to eh. Ginagawa na rin yung parang pinaka helipad niya sa taas. Tsaka siguro lalagyan din yun ng solar, panigurado. Yan, ito na yung Regalado Station. Grabe, solid. Gumagawa na sila sa may pinaka ano niya, third floor. Yan, oh. Naglalagay na sila ng pader. Yan sa may third floor niya. Ayan, oh. So yung mga nagtatanong kung ilan yung clearance nito ay 6.2 meters yung clearance niya. So mataas din to. At dun sa taas mukhang maglalagay sila ng ano helipad tsaka solar ano dun, mga panel dun sa pinakatuktok niya. Para mas matipid din sa ano, konsumo ng kuryente. Ayan. Tsaka meron siyang kabilaan din na ano, hagdanan. Ito, parang pinaka wings ano niya, wing stair. Ang mga stairs niya sa pinakagilid. Mahaba-haba rin yan, yung pinaka ano niya, hagdanan. Hindi siya spiral, kumbaga parang zigzag siya. Alright, next station natin ay Mindanao Avenue Station, dun sa may SM Fairview. Let's go.
Ayan, ito na yung Mindanao Avenue Station. Katabi lang to ng SM Fairview. Yan. So turn natin to. Mataas din to. Yan. Ang di aircon lang sigurado dito ay yung mga office nila dito sa second tsaka third. Yan yung may aircon. Yung taas ay hindi. Tagusan eh. Ayan, ito yung Mindanao Avenue Station. So kung mapapansin nyo dito ay madilim sa ilalim kasi ano siya, napalibutan na siya ng mga building. Ito, may mga katabi siyang mataas na building. Kaya medyo madilim yung ilalim. So sana lagyan nila ng ano yan in the future, ilaw. Para ano, hindi mga pa yung mga motorista. So ayan, dito na tapusin tong part 1 ng video natin ng MRT 7. So i-proceed natin o ituloy natin sa part 2 dito sa Quirino hanggang ano na, San Jose del Monte, Bulacan. Thank you sa pagsama sa akin. Ingat tayo lagi mga kaibigan, and God bless po sa ating lahat. Peace out.